A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 243 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is July 31, 2026 and yung title itong devotion natin is What Makes an Ideal Leader? So, continuation from Prophet Daniel. So, doong day 1 nga natin, ito yung tinalakay natin, faithfulness in small decision. Ayun yung kay Propeta Daniel. Hindi nagpapakompromiso kahit na sa mga ordinaryong bagay sa ating buhay. Pangalawang araw, yung faithfulness over big compromises. Ito nga ay sila Shadrach, Meshach, and Abednego. Silang tatlo pinakita nila yung regardless of how big the authority or the power ng king to command them, they stand firm na hindi sila susunod sa maling pag-uutos na sambahin yung golden image ni Nebuchadnezzar because they know who their master is and how greater his power to save them. So, sa devotion na yon ay dito tinuro sa atin na ang Diyos, He is so passionate na mag-glorify yung kanyang pangalan. Kaya hindi siya papayag na yung bawat isa, yung bawat ginagawa natin ay hindi mag-end up sa wala lang. Kaya lagi may pagliligtas, palaging may blessing ang Diyos. And pangatlong araw ay tinalakay natin yung God opposes the proud and blesses the humble. Ito nga yung patungkol kay Nebuchadnezzar na sobrang inangat ng Diyos, not because Nebuchadnezzar is evil, but because God uses him to deliver judgment sa mga nation. But itong si Nebuchadnezzar, kiniklaim niya na yung power niya, yung wealth niya ay bunga ng kanyang kagalingan, mightiness. So, yung Diyos, binagsak siya, doble-doble sa taas na meron siya sa sarili niya. And si Nebuchadnezzar, bagamat naging mataas siya, nagpakataas siya sa sarili niya, natuto siyang pakababain yung kanyang sarili. He humble himself and acknowledge God. Kaya nga ang Diyos binalik sa kanya doble pa sa yaman na meron siya before. And pang-apat na araw, tinalakay natin, ito yung kahapon, repeating the same mistake. Sa devotion na ito, hinighlight na ang bawat Bible story ay dapat natin pinagninilay-nilayan dahil sumasalamin ito sa ating buhay. Ito ay nagsisilbing gabay sa atin na matuto mula sa pagkakamali ng iba because not all people are afford to fail. And now for day 5, ito nga ay sa Daniel 6, doon nga si King Belshazzar, pinatay siya at itong Babylon sinakop ng Medo-Persia. In this new empire, si Prophet Daniel naging isa siya sa may mataas na posisyon. Ito nga yung administrative siya. Pero sa verse 3, sabi dito si Prophet Daniel become distinguished above all the other high official and satrap because an excellent spirit was in him. Siya yung bukod tangi sa lahat ng mga officials. But many other officials nagalit sa kanya dahil nga si Prophet Daniel, alam naman natin na talagang tapat siya sa Panginoon. Hindi siya masuhulan na gumawa ng corruption. Kaya sa ating katuruan, number 1, or what makes an ideal leader? Number 1, leader live with integrity, refusing corruption. Sana dapat si Prophet Daniel yung standard ng ating mga leader ngayon. Why integrity is so important? Dahil kahit anong planong butas at paninira sa iyo ng kapwa mong may inggit, ay yung integrity yung magliligtas sa iyo o sa atin. Tanging makikita lang nila yung principle ng Diyos na ipinamumuhay mo. And pangalawa, leader recognize God as the highest authority. Wala nang iba. Again, regardless of the power to command ng yung master mo, stand your loyalty to God. At dito si Prophet Daniel, bagamat mas mataas yung hari sa kanya, he still recognize God as the highest authority. Ang Diyos ang may authority sa kanyang buhay. Kung labag sa Diyos at hindi nakakapagdala ng kasiyahan sa Panginoon yung inuutos sa kanya, hindi na lang niya gagawin. Huwag na lang. And pangatlo, leader are willing to live and die for what is right before God. Ito yung mga ideal leader talaga sa atin dapat. As long as the Lord is with your side, He Himself will surely bring deliverance to you and protection. And that's what Daniel experienced doon nga siya ay pinatapon sa mga leon. Sana alam natin yung story nito kasi napakaganda talaga nito kasi ito yung parang brutal na parusa during that time. Pero ang Diyos talaga, ninutusan niya, nagpadala siya ng anghel at inutusan niya yung mga
mga leon para hindi kainin itong si Prophet Daniel. Pero alam nyo, ang ending, yung mga nanira sa kanyang officials, ayun pa yung kinain, ayun pa yung namatay sa sarili nilang kasamaan. And now, para sa ating pagsasabuhay, number one, choose integrity despite being hated by people. Integrity, kahit walang nakatingin sa'yo, ginagawa mo pa rin yung trabaho mo ng tama. Do your work for reverence to God. Kasi yung Diyos ang highest authority sa buhay natin, highest master natin, at hindi yung human master natin. Kasi ang Diyos nakikita niya lahat. Kahit yung puso mo nakikita ng Diyos kung align ba to sa ginagawa mo. Kung nasa puso mo ba talaga yung pagtatrabaho mo. And pangalawa, commit to pleasing God, the highest authority. Kasi ang goal ng ating buhay is to please God and to glorify Him. His name, not people, not yung human master natin. God has better rewards than people can give. And pangatlo, call upon the name of the Lord consistently. Huwag tayong mahiyang tumawag sa Diyos kahit paulit-ulit pa. Seek the Lord even at the smallest decision. Kasi, like what Prophet Daniel did sa yung ginawa niya kahit na paulit-ulit buong buhay niya tumatawag siya sa Diyos para lang makalakad siya sa kalooban at hindi sa pansarili o kalooban ng pinaglilingkuran niya sa mundo. Kaya dapat ganun din tayo sa ating mga buhay. And now for our reflection, ano ba yung pagnilay-nilayan natin? Number one is, why does being loyal to God make someone an ideal leader? Bakit yung taong makayos yung ideal leader natin sa mundong ito? Or bakit ang pagiging loyal sa Diyos yung dapat nating i-apply sa ating mga sarili para tayo lumakad bilang matuwid na leader? And ayun lang po para sa ating devotion na ito. And before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for the life of many characters in the Bible, Lord God, na ginamit mo, Lord God, para maging gabay namin sa wisdom, Lord God, sa integrity, Lord God, and sa knowledge, Lord God, kung paano maging faithful sa iyo, Lord God. Thank you, Lord God, at hindi mo kami pinabayaan na lumakad sarili namin kaparaan ng Panginoon. We know, Lord God, your ways are better than mine, Lord God, better than ours, Lord God. So, Lord, please, manguna ka sa aming mga buhay, gabayan mo kami, itama mo kami, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. Lord, help us to be an ideal leader, Lord God, for our nation, for our family, Lord God, for everything here on earth, Lord God. Thank you, Lord, sa mga salita mo at sa paggagabay mo. Salamat sa pagmamahal mo sa aming Panginoon. Ngayon lang po, Panginoon, ikaw mag-provide sa amin, Panginoon, sa lahat ng gawain, Panginoon. Tanging pangalan mo lamang ang maitaas. Ayun na po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, Panginoon, I hope marami tayong natutunan at marami tayong may apply pa sa ating mga buhay. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.